Hello, good morning, good morning, good morning mga idol. Shout out po dyan sa lahat ng mga followers at saka sa lahat ng mga hindi pa followers pero nagbi-views. Salamat po sa inyo. Lalo sa mga ibang mga nag-a-unfollow na ayaw na sa akin. Salamat. Idol, babalikan natin yung kwento natin kahapon kasi maraming nag-react, maraming nag-PM sa akin about nga doon sa doon sa Abaka na sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Hindi ka basta-basta makapag-register, di ka basta-basta maka-insured idol kung hindi mo na pa-registered yung Abaka mo. Yung Abaka mo, kung halimbawa na-registered na yung Abaka mo pero ang nakapa-register doon yung iyong tenant, hindi ka po pwede maka-avail doon kasi ang nakalagay na pangalan doon sa tenant mo. Kaya ang gagawin mo idol, pumunta ka sa munisipyo, dalhin mo lang yung land title mo, tapos sabihin mo na ipa-registered mo na yung lupa mo para makapag-avail ka ng insurance kasi hindi magkasabay ang hindi kasabay ang insurance sa registered. Mauna mo na mag-register tapos saka na kayo bibigyan ng form ng insurance. Yan po ang proseso, kaya wag yung isipin na nag-overpower ang inyong mga tenant noong panahon na bakit sila may pangalan doon sa inyong Abaka. Hindi po yun sila nag-overpower mga idol. Kasi ang pagpa-insured sa Abaka, every year po yan siya. Taunan po yan. Pag hindi ka makapag-registered sa taon na to, ibig sabihin, hindi ka makapag-renew sa taon na to, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-avail ng insurance. Kasi yung insurance na yan, nakapattern po yan siya sa Abaka rehabilitation or recovery. Yung mga na-damage na Abaka, karamihan dyan, ipasa natin yung mga damages, tapos kung ang programa ng gobyerno na rehabilitation, tanim abaka, bibilangin ko ilang saha ang kailangan mong itanim. Yun ang babadgetan ng gobyerno kasi babayadan yung magtatrabaho. Yan yung papasok sa insurance. Pero yung mga relief goods na binibigay sa mga abakaleros, halimbawa bibigyan yung tenant mo ng bigas lang o food packs, hindi na tayo pwedeng magkikialam dyan kasi maliit na bagay lang yan, no? Pero yung pagdating sa mga Abaka, lalo na sa mga financial system, no? Halimbawa may matatanggap na medyo malaki-laki na 10,000, natural may tama yun na sinasabi na magkano bang ibibigay mo doon sa may-ari. Kasi yun, ang may-ari man nagsakripisyo sa Abaka niya sa pagtanim noon. Ikaw na tenant, pagpasok mo may Abaka naman yan. Pero ang laro, dahil ikaw yung nandyan, ikaw yung nagiging beneficiaries or ikaw yung nagiging nagfile sa insurance kasi wala man ang amo mo dyan sa loob ng mga 5 years, 10 years, gano'n, hindi naman umuwi. Pero kung umuwi po kayo mga idol sa lugar ninyo ng mga Mayo dahil mga pista, basta yung uuwi kayo na malayo pa yung mga bagyo, magbabagyo mga 3 months pa, 4 months, pwede po ninyong i-renew. Pero kung nagbagyo na, halimbawa may balita ng bagyo sunod na araw tapos i-renew mo ngayon, hindi na pwede i-renew yan. Kasi halata naman yun na parang Pero dapat malayo pa yung mangyayari, nakapasiguro na kayo ng renewal sa inyong insurance. Kasi pag naka-RSBSE ka na, mayroon ka ng register doon tapos may insurance ka na, no? Every year po, yung inyong insurance, pupunta lang kayo sa munisipyo, i-activate lang ninyo yun. Insured na naman yung Abaka mo sa loob ng 1 taon. Ganun po yan ang mangyayari. Kaya wag po kayo magalit sa mga tenant ninyo kung siya po ang nagiging beneficiaries. Dahil, di ba no, minsan may bagyo. Tapos sabi, nakakuha ng insurance yung ibang mga may-ari ng Abaka. Bakit tayo wala? Ang tinanong yung tenant. Ang sasagot ng tenant,
Hindi naman kasi tayo nakapagpa-register doon, hindi naman tayo, wala naman tayong pangalan sa munisipyo. Magagalit yung may-ari ng abaka. Sasabihin, ba't hindi mo pina-insured na ikaw yung namamahala dyan? Sa'yo nang namin pinamahala yung abaka. Ikaw na bahala doon kung anong gagawin. Ba't hindi mo inano? O sasabihin ng tinant, paano ko ano yun? Hindi naman kayo nag-utos sa akin na ipa-insured ko. Baka magagalit kayo. Hindi. Ikaw ngayon katiwala eh. Ganon ang sasabihin, di ba? Nagagalit. Pero sa panahon ngayon na andito na kayo, nag-for-good na kayo, iba-bypass na lang ninyo yung mga tao na yun dahil nandito na kayo. Wag naman. Kasi kung nakinabang sila sa inyong abaka, nakinabang rin kayo sa kanilang sakripisyo. Pareho lang kayo dyan. Yung 50-50 lang ang pagkinabang. Tulong-tulong lang. Wag naman yung mag-discriminate pa tayo ng mga tao na hindi ka taga dyan. Kung saan ka galing, bakit ka nagpa-registered, ganon. Wag kasi pangit yon. Ang isipin natin yung mga nakaraang mga panahon na kung sino yung pinagkatiwalaan. Sa panahon ngayon na nag-for-good na kayo sa lugar, bawiin na ninyo. Sabihin nyo na, hindi na yan siya pwede kasi ako na ang mag-maintainer, ako na ang magmamanage. Ganon lang. Salamat ha. Yan lang po, ipahabol ko kasi marami pa pong nagtatanong sa akin. Magkano daw ang partihan sa insurance? Ano yan? Hindi naman yan paghahagot. Depende na lang yan. Ay importante kung inutos ng gobyerno na magtanim kayo ng abaka, magtanim, hindi inyo pagparte-partehan yung pera. Kasi pagdating ng oras, ano pa man ang inyong ipa-insure sa sunod kung wala na kayong abaka. Salamat ha.